Sama-sama po nating pagbulay-bulayan ang mga piling talatang ating babasahin mula sa Biblia. Pag-isipan po natin kung ano yung mga aral o ano yung mga mensaheng nakapaloob at kung paano naman natin ito may apply sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, bilang iglesia. Ang biyaya, kaloob, at pagtibay ng katawan ni Kristo. Mga kapatid, sa nakaraang pag-aaral natin sa Ephesians chapter 4, sa verse 1 hanggang 6, nakita natin na tinawag tayo ng Diyos sa isang buhay na karapat-dapat sa ating pagkatawag. Na isang buhay na tulad ni Kristo, puno ng pagpapakumbaba, may kaamuan, may pagtitiis at may pag-ibig. Mula roon, pinakita ni Pablo na ang iglesia ay dapat mamuhay sa pagkakaisa. Dahil tayo po, na ipaalala sa atin noong nakaraang pag-aaral, may isang katawan, may isang espiritu, may isang pag-asa, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo at isang Diyos at Ama ng lahat. Sa madaling salita nga po, yung unang bahagi ng Ephesians chapter 4 tungkol sa pagkakaisang Kristiyano. At sa pagpapatuloy po ng pag-aaral natin sa kabanatang ito dito sa chapter 4 ng Efeso, pag-aralan natin kung paano nga ba mangyayari itong pagkakaisang Kristiyano. At makikita natin ito sa pamamagitan ng mga kaloob na ibinigay ni Kristo para sa bawat isa sa atin. Mga pangunahing talata po na ating pag-aaralan ay Ephesians chapter 4 verse 7 hanggang verse 14. Ang version ng Biblia na ating gagamitin, ang Bagong ang Biblia at New King James Version. Muli ang paalala sa pagdaloy po ng ating aralin. Alalahanin natin na ang iglesia hindi lang basta tumutukoy sa gusali. Ang iglesia po hindi lang basta organisasyon, kundi ito ay ang katawan ni Kristo. Na ang bawat isa sa atin na narito, tayo ang bumubuo ng iglesyang ito. At ang bawat isa ay may kaloob na tinanggap na dapat nating gamitin para sa ikalalakas, para po sa ikalalago at ikatitibay ng katawan. Dahil kapag may bahagi o kaya po may parte ng katawan ang hindi gumagana, makakaapekto ito sa buong katawan. Halimbawa, may sugat ang paa o kaya mahina ang kamay. Maapektuhan ito ang pagkilos ng buong katawan. Ganon din po yan sa atin bilang iglesia. Makakaapekto tayo sa kabuuan kapag kumikilos o kaya kapag hindi tayo kumikilos. Bilang mga mananampalataya po, alalahanin natin na hindi tayo tinawag ni Kristo at dinala sa kalipunang ito para wala lang. Kundi po, tinawag tayo para maging lingkod. Binigyan tayo ng mga kakayahan o binigyan tayo ng kaloob para magampanan ang anumang ating papel. Na binigyan ang bawat isa sa atin ng biyaya at mga kaloob para magamit natin sa pagpapatibay ng katawan. Ganito po yung imahe o kaya picture natin bilang mga Kristiyano. Kung si Kristo ang puno at tayo po ay mga sanga na nakakabit sa Kanya, tayo po ay mga pinagkalooban. May mga gampanin tayo at may halaga o value tayo sa katawan ni Kristo. Kung tayo ay nasa Panginoon, tayo ay mga pinagkalooban at tayo ay may mga kakayahan or may magagawa tayo para sa ikatitibay at para sa ikalalago ng iglesia. Sa ating pong pag-aaral ngayon sa bahagi ng sulat na ito ni Apostol Pablo, ipapakita niya sa atin kung paano gumagana yung mga kaloob sa atin, bakit ito ibinigay sa atin, at ano nga ba ang layunin ng mga kaloob na ito para sa kapakinabangan ng buong kalipunan. Ang layunin po, ang makita ang isang iglesia na matatag, na nagkakaisa at patuloy na lumalago. Lumalago sa pananampalataya, lumalago sa paglilingkod sa Panginoon. Kung yung unang 6 na talata dito sa Ephesians chapter 4 ay nagtuturo sa atin kung paano dapat mamuhay bilang nagkakaisang Kristiyano o nagkakaisang iglesia, ngayon naman po, ipapakita sa atin kung paano posible ang pagkakaisang Kristiyano.
Sa unang punto po, ang biyayang ibinigay ni Kristo sa bawat mananampalataya. Basahin natin ang verse 7. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Bago po natin suriin kung ano yung iba't ibang kaloob sa atin at kung ano-ano ba yung mga papel na maaari nating gampanan sa iglesia, kailangan nating maunawaan na ang ugat ng lahat ng ating gagawing paglilingkod ay ang biyayang kaloob ni Kristo. Ang anuman po na nagagawa natin para sa Panginoon, ang anumang contribution natin para sa katawan, at anuman pong bunga na nakikita sa ating buhay, lahat po ng yan dahil sa biyayang ibinigay ng Panginoon. Hindi dahil sa sariling galing natin. Hindi dahil sa kakayahan natin. Ang simula ng paglilingkod, hindi nagmumula sa sariling kakayahan nating mga tao, kundi sa biyaya ni Kristo. At ang ginamit po dito na salita ni Apostol Pablo, inclusive o kasama ang lahat or sumasaklaw sa lahat. Dahil sabi niya, subalit sa bawat isa sa atin, to each one of us. Hindi lamang sa mga may posisyon. Hindi lamang para sa mga matatagal na. Hindi lamang din para sa iilan lang, kundi para sa lahat. Para sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin po, ang bawat mananampalataya, pinagkalooban o ang lahat ng mga mananampalataya tumanggap ng kaloob. Ay ibinigay ang biyaya. Yung biyaya o grace na ibinigay sa bawat isa sa atin, hindi lamang biyayang nagliligtas sa atin, kundi biyayang ibinigay o biyayang kaloob sa atin upang tayo ay makapaglingkod. Ang biyayang naghatid sa atin, papasok sa sambahayan ng Diyos, ay siya rin pong biyaya na nagbibigay ng kakayahan sa atin na magampanan ang anumang papel natin sa loob ng iglesia. Na to each one of us, grace was given ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Ang Panginoong Hesus mismo yung pumili. O kaya si Hesus mismo ang nagtakda kung anong kaloob, kung gaano ba ito kalawak, kung gaano ba kalaki, at para saan. Maaring hindi pare-pareho yung kaloob. Pero ang lahat po may bahagi. Lahat tumanggap, lahat may parte. Walang may sobra, walang may kulang, walang aksidente. Kundi grace was given according to the measure of Christ's gift. Walang mananampalatayang hindi tumanggap ng biyaya, kundi po ang lahat o ang bawat isa sa atin binigyan ng kaloob ayon sa sukat upang gamitin. Mga kapatid, tuklasin natin at gamitin po natin ng buong katapatan ang anumang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tanggapin mo, gamitin mo po yung biyayang kaloob sa iyo ni Kristo. Hindi para sa sarili mong kapurihan, hindi para sa pansarili mong kapakanan, kundi gamitin mo ang anumang kaloob na tinanggap mo mula kay Kristo para sa ikaluluwalhati ng Diyos at para sa ikatatatag at ikatitibay ng buong iglesia. At kung naunawaan po natin na ayon nga sa talatang ito, ang bawat sa atin ay may tinanggap na kaloob, mahalagang maintindihan din natin na yung tinanggap nating mga kaloob, direktang nagmumula at direktang bunga ng kapangyarihan at tagumpay ni Kristo. Ito po yung ikalawang punto ng ating aralin. Si Kristo ang nagbigay ng kaloob. Ang suportang talata natin sa puntong ito mula sa verse 8 hanggang verse 10 ng Ephesians chapter 4, kung saan ipapakita ni Pablo na si Kristo ang pinagmumulan ng mga kaloob o
si Kristo ang nagbibigay ng ating mga kakayahan ayon sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kalagayan. Ibig sabihin po, anumang kaloob na ginagamit natin sa paglilingkod, hindi galing sa human authority lamang, kundi galing mismo kay Jesus. Sa mga talata pong ating babasahin, ipapaliwanag ni Pablo kung bakit si Kristo ang may karapatang magbigay ng mga kaloob at kung bakit ayon sa sukat niya ang biyayang ating tinanggap. Sa verse 8, kaya't sinasabi, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Ang verse na ito, mula ito or hango ito sa Psalms chapter 68 verse 18. Paglalarawan ito ng isang hari na nagtagumpay mula sa digmaan. Kaya ang bungad ni Pablo, kaya't sinasabi. Ngayon, yung siya na umakyat sa itaas, ang tinutukoy po niyan ay si Jesus. So, yung verse na ito, ipinapakita na si Kristo ay isang hari na nagwagi mula sa digmaan. Nung umakyat siya sa langit, nagbigay siya ng mga kaloob bilang tanda ng kanyang pagkapanalo laban sa kasalanan at laban sa kamatayan. Bilang nagtagumpay na hari, nagbigay si Jesus ng mga kaloob sa kanyang iglesia o sa mga tao, no, and gave gifts to men. Ibig sabihin po, anumang ministry gifts na meron ka, yan po ay bahagi o yan po ay bunga ng tagumpay ni Jesus. Ang pagbibigay ng kaloob, bahagi ng tagumpay ni Kristo. Sa verse 9, nang sabihing umakyat siya, anong ibig sabihin nito? Kundi siya'y bumaba rin sa mas mababang bahagi ng lupa. Sinasabi dito ni Apostol Pablo na yung ideya ng pag-akyat ni Kristo doon sa nabasa natin sa verse 8, nagpapahiwatig na nagkaroon muna ng pagbaba. Ngayon po, yung mas mababang bahagi ng lupa, kung saan na sinasabi ditong si Jesus ay bumaba, maaring tumutukoy ito sa una, pagkatawang tao ni Jesus. No? Bumaba sa mas mababang bahagi ng lupa. Una, maaring tumutukoy ito sa pagkatawang tao ni Jesus. Kahit likas na tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip po, kusa niyang hinubad yung pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao. Maaring tinutukoy po ng bumaba sa mas mababang bahagi ng lupa ay pagkatawang tao ni Jesus. Ikalawa, yung pagkamatay at pagdilibing sa Kanya. Ito po marahil yung sukdulan ng Kanyang pagpapakumbaba, kung saan naranasan ni Jesus yung pinaka mabigat na kahinaan at pagdurusa ng tao. Yung pagkamatay at paglibing. Tuloy po natin yung basa sa verse 10. Ang bumaba ay siya ring umakyat sa kaitaasan ng sangkalangitan. Dito po patuloy na binibigyang diin ni Pablo yung kadakilaan at kapangyarihan ni Kristo. Si Jesus ang bumaba, nagkatawang tao. Nabuhay kasama ng mga tao, nagdusa, namatay at inilibing. Ibig sabihin, lubos na naranasan ni Jesus yung pinakamababang kalagayan ng sangkatauhan. Pero sinasabi din dito, siya rin ang umakyat sa kaitaasan. Muling nabuhay, umakyat sa langit, ngayon po nakaupo sa pinakamataas na kalagayan ng kapangyarihan at ng karangalan sa kanan ng Ama. Ano po yung layunin ng ginawang ito ni Jesus? Upang Kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Ipinapahayag nito na si Kristo po ang may ganap na kapamahalaan sa buong sanlibutan, sa iglesia at sa lahat ng mga espiritual na bagay. Na si Jesus ang nagtataglay ng kapangyarihan at ng otoridad para po magbigay siya ng mga kaloob at magtayo ng iglesia at magpatakbo ng lahat ayon sa kanyang banal na kalooban.
ang buod ng talatang ito, yung bumaba, nagpapakita ng kapakumbabaan ni Jesus. Yung umakyat, nagpapakita ng kadakilaan at tagumpay ni Jesus. At itong mapuspos ang lahat, nagpapakita ng kapangyarihan ni Jesus na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin at ng buong iglesia. At dahil ang Panginoong Jesus ang tinutukoy sa talatang ito, siya lamang po ang may karapatang magbigay ng kaloob at magtalaga ng gawain sa iglesia. Paalala po mga kapatid, bigyang pansin natin na ang mga kaloob at biyayang tinanggap natin hindi basta-basta dahil nagmula pala ito sa ating Panginoong Hesukristo mismo. So kilalanin po natin yung otoridad ng nagbigay sa atin ng mga kaloob. Hindi dapat itago at hindi rin dapat ikahiya, kundi gamitin ang bawat tinanggap na kaloob. Iba-iba man, pero lahat po tumanggap, lahat may bahagi. At ang lahat ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Maglingkod tayo ng may kapakumbabaan sapagkat yung nagbigay po ng tinanggap nating kaloob, nagpakababa din sa kanyang pagsunod sa Ama. Ngayon, paano kumikilos si Jesus para tumibay ang kanyang katawan? Isang malinaw na paraan po, ang pagtatalaga ng Panginoon ng mga lingkod na gagabay, na magtuturo, na mangunguna, at magpapalakas sa bawat mananampalataya. Sa ikatlong punto po ng ating aralin, mga lingkod na itinalaga. Basahin natin ang verse 11 kung saan ipinapahayag ni Pablo ang mga lingkod na itinalaga ni Kristo. Pinagkalooban niya ang iba. Ang subject dito ay si Kristo. Siya, si Kristo, ang nagkaloob. Si Jesus ang nagtalaga. Hindi imbento. Hindi rin pagtataas ng sarili, kundi si Kristo mismo ang nagkaloob. Si Kristo ang naglalagay ng mga lingkod para sa ikabubuti ng mga mananampalataya at ikatitibay ng iglesia. Sa talatang ito, ano po yung iba't ibang uri ng lingkod na babanggitin ni Apostle Paul? Na maging mga apostol. Ito po yung mga first generation Christians. Ito yung mga naunang tinawag para maging lingkod. At sila po yung mga naging saksi sa buhay, sa kamatayan, at sa muling pagkabuhay ni Jesus. Apostles. Ang iba'y propeta. Sila naman yung mga direktang pinahayagan ng salita ng Diyos. Itong mga propeta, ang direkta din pong nagpapahayag at nagpapaliwanag ng kalooban ng Diyos bago mabuo o kaya bago makumpleto ang bagong tipan. Ang mga apostol at mga propeta ang naglatag ng pundasyon. Ngayong kumpleto na po yung Biblia, wala nang bagong revelasyon ng katumbas ng banal na kasulatan. Kaya po, sa panahon natin ngayon, dahil nailatag na, o kaya dahil tapos na yung pundasyon, wala na po itong mga apostol at mga propeta. Kumbaga, dahil nailatag na nila yung pundasyon o nakumpleto na yung Biblia, ang kanilang natatanging gampanin bilang mga founding fathers natapos na rin po. Ang kanilang mga ministeryo bilang mga tagapaglatag ng pundasyon natapos na. Pero yung kanilang aral na naisulat sa luma at bagong tipan, siya pa rin pong ating gabay at siya pa rin pong ating pinananaligan. Na yung kanilang mga aral at itinayo ay nananatiling matibay. Bakit po? Dahil sa iba pang mga lingkod na itinalaga sa pagpapatuloy ni Pablo, ang iba'y ebanghelista. Sila naman itong mga tagapaghatid o sila itong mga tagapangaral ng mabuting balita, mga manggagawang nagsusumikap sa pag-abot sa mga wala pa kay Kristo. Yan yung evangelists. At ang sabi pa dito, at ang iba'y pastor at mga guro. Pagpapastol
paggabay, pagtuturo, pagbabantay sa kawan. No? Ang pastor po o shepherd at mga guro, maaaring may iisa lamang na tungkulin. Hindi sapat na mangalaga ang isang pinuno, ang isang pastol, kundi kailangan din niyang turuan at ipaliwanag din yung salita bilang guro para makita yung paglago ng mga tupa. So itong pastors and teachers, sila ang may pananagutan sa pangangalaga at pagtuturo ng tama para maging matatag ang iglesia. Sila yung mga nangangalaga para hindi matangay ng maling aral ang mga mananampalataya. So itong pastors and teachers, pangangalaga at pagtuturo, magkasamang tungkulin. Ang mga lingkod na ito, sila yung mga pinagkalooban at itinalaga hindi para basta mag-perform lang na sila yung matanyag o kaya sila yung manginabang. Hindi po. Kundi itong mga lingkod na ito na mga pinagkalooban at itinalaga, sila ay itinalaga para manatiling matatag, para palawakin at para pakainin ang iglesia. Sa susunod na punto at mga talata, malalaman po natin yung tunay na layunin ng mga tungkuling nabanggit dito at kung ano yung ibig sabihin nito para sa atin. Ito yung ikaapat na punto ng ating aralin. Ang layunin ng mga kaloob, ang pagtibay at pagkakaisa ng iglesia. Malinaw po, no? May layunin kung bakit itinalaga at kung bakit ibinigay ang mga lingkod para po ito sa ikatitibay at sa pagkakaisa, lalo na sa buhay espiritual ng bawat mananampalataya. Pagbulayan po natin yung mga talata at unawain natin kung paano dapat tumibay ang iglesia ayon sa disenyo ng Panginoon. Basahin po natin ang verse 12. Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod. Ang salitang ihanda o equipping sa Greek word po ay katartismos. Ang ibig sabihin niyan, pag-aayos, pagsasanay, paghahanda sa gawain at pagpupuno ng kakulangan. Pagpupuno ng kakulangan. Kaya sa King James Version, perfecting. Dito sa New King James Version, equipping. No? Ang layunin po ng mga kaloob ni Kristo, ihanda tayo. Ang layunin pala ng kaloob ng mga kaloob ni Kristo ay para sanayin tayo at palakasin. Hindi para ma-entertain lang or hindi para parang wala lang. Ang bawat isa sa atin hindi nananatiling tagapanood lamang kundi ang lahat po ay tinawag at ang bawat isa po binigyan ng kaloob upang maglingkod. Sabi dito, for the work of ministry. Tayo po ay hindi audience lamang, kundi para tayong mga army, no? Kaya makibahagi tayo sa mga training, sa mga pagsasanay, maging involved sa mga gawain. Para saan? Sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Makibahagi sa mga gawain, makipagtulungan sa kapwa lingkod. Ang katawan po, tumitibay kapag ang bawat parte gumaganap sa bawat papel gamit yung mga kaloob. Ang ikatitibay o edifying, ang ibig sabihin niyan, pagpapatibay ng pundasyon, pagpapatibay ng ugnayan, at ipinapaalala sa atin dito ni Pablo na yung buong gawain ng mga lingkod na itinalaga, yung paghahanda sa mga banal, meron pong malinaw na layunin, ang pagtibay ng katawan ni Kristo. So kung wala pong paghahanda o kung wala itong equipping na ito, hindi titibay yung katawan. Kung walang pakikibahagi ang bawat isa, humihina po ang katawan. Kaya po magpakatatag tayo sa doktrina. Maging bahagi tayo sa mga pagtuturo at sa pangangalaga ng iba ng kapwa mananampalataya. Suportahan po natin yung mga gawain. Maging yung mga tagapanguna,
magbigay suporta din po tayo. Ang bawat isa sa atin may kaloob na kakayahan. Kaya gamitin po ito para sa bawat gawaing paglilingkod sa Panginoon. Manatili po tayo sa ating kalipunan. Tuklasin po natin ang anumang kaloob na tinanggap natin at gampanan po natin ang tungkulin natin. Kapag aktibo po ang bawat parte ng katawan, tumitibay ang buong katawan. At sa talatang ito, nawa nakita natin yung pangangailangan, pati yung kahalagahan ng church at ng mga church leaders and members. Now, church leaders equip the saints. And the saints do the work of the ministry. Sa pagpapatuloy po ni Pablo sa verse 13, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Ito yung hangarin para sa atin. Hindi lang basta uniformity, no, kundi unity of the faith. Pagkakaisa ng pananampalataya. Sa katotohanang inilatag ng mga propeta at ng mga apostol, pagkakaisa sa pag-unawa at pagtanggap sa katotohanan ng Ebanghelyo. So meron tayong iisang pananampalataya at iisang layunin hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Hindi lang ito basta makaalam yung ganap na pagkakilala. Hindi lang basta matuto tayo ng mga impormasyon tungkol sa anak ng Diyos, kundi ang lumalim po yung relasyon natin sa anak ng Diyos. Hindi po titibay ang iglesia kung hindi nagkakaisa sa tamang doktrina at pananampalataya. At hindi rin po titibay ang iglesia kung hindi lumalalim sa pagkakilala kay Kristo. Kaya po magpatuloy tayo sa pagsisikap, magpatuloy tayo sa pag-aaral at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi yung mga sariling opinion lamang ng mga tao yung pag-interesa natin. Ituon po natin ang ating mga oras, ang ating isip at puso sa salita ng Diyos. Sabi pa nga dito, hanggang maging taong may sapat na gulang ng maturity. Ang maturity po, Christ-likeness. Ang buong proseso ng paghahanda, ng paglilingkod, ng pagkakaisa patungo po sa maturity. Hindi sa dami ng programa, hindi sa dami ng mga gawaing panlabas lamang, kundi sa kaliwanagan sa pananampalataya at katatagan sa pamumuhay Kristiyano. Kailangan pong maabot natin ito. Dahil ang Kristiyanong hindi lumalago o yung Kristiyanong nananatiling immature, madaling manghina yan. Pero yung Kristiyanong may sapat na gulang, matatag, matibay, tapat at masunurin sa mga aral ng Diyos. So abutin po natin ito hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Matapos na magbigay ng mga kaloob si Kristo, matapos magtalaga ng mga lingkod para maihanda ang mga banal para sa gawain, ito po yung maging resulta. Ang maging katulad sa pag-uugali, maging katulad sa pag-iisip, sa pamumuhay, sa katapatan at sa kapakumbabaan ni Kristo. Yun yung fullness of Christ. Hindi lang sa physical, kundi sa spiritual fullness. Ang maging katulad ni Jesus, lumalago sa kabanalan, lumalago sa pagiging kawangis ni Kristo. Yan po yung disenyo ni Kristo para sa kanyang katawan. Isang iglesyang lumalago, nagkakaisa, matibay, at may ganap na kapuspusan ni Kristo. Sa panghuling punto po at panghuling talata na ating tatalakayin ngayon, may isang mahalagang babala para sa atin. Kung hindi tayo magpapatuloy sa paglago sa pananampalataya at paglago sa kaalaman sa salita ng Diyos. Number 5, ang babala. Huwag maging mga bata sa pananampalataya.
Natutunan po natin sa mga naunang punto ng ating aralin kung paano ibinibigay ni Kristo ang mga kaloob sa iglesia at kung paano ang layunin ng mga kaloob ay ihanda, ay palakasin at pagkaisahin tayo hanggang lumago sa ganap na pagkakilala kay Kristo. Pero may warning si Apostol Pablo. Sa verse 14, tayo'y wag nang maging mga bata. Yung mga bata o children, simbolo po yan ng karaniwan po, simbolo ng kawalan ng tibay o kaya madaling madaya. Ito yung mga wala pang malalim na pundasyon sa salita ng Diyos. So yung pagiging spiritual child, mapanganib, delikado. Hindi sapat na maniwala lamang. Kailangan din po ng paglago. Kailangan po mag-mature ang ating pananampalataya na tinatangay-tangay ng mga alon. So, delikado talaga, no? Ito naman yung mga madaling maimpluwensyahan. Larawan ito ng mga mananampalataya o kaya mga Kristiyano na pero para bang walang direksyon. Mga madaling madala ng trending o kaya madaling maakit ng mga uso o kaya magagandang pakinggan na opinion lang ng mga tao pero nakahiwalay o against sa katuruan ng Biblia. Ito yung mga hindi na nagsusuri tapos mabilis na maniwala ng walang pag-iingat na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral. Mga madaling malinlang, walang matibay na pundasyon sa Biblia, hindi grounded sa salita ng Diyos, patangay-tangay na lang. Sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. May intensyon naman din lang. Merong tusong pamamaraan, no? Pandaraya ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Merong sistematikong pagpapakalat ng kasinungalingan. May sistematikong pagpapakalat ng laban sa katotohanan ng salita ng Diyos at ng Diyos mismo. Yung babala sa atin, huwag manatiling bata sa pananampalataya. No? Huwag manatiling spiritual child, kundi po lumago sa pananampalataya. Huwag tayong matangay sa mga uso o sa mga nauuso pero maling mga katuruan. Kilalanin po ang pandaraya. Alamin, suriin, maging mapanuri sa bawat aral. Hindi lahat ng nagtuturo nagmumula sa Diyos. Yung iba, tunog galing sa Diyos. Tunog galing sa salita ng Diyos. Hindi lahat ng mga payo nakabase sa salita ng Diyos. Kaya maging maingat, maging mapanuri, maging mature sa salita ng Diyos. Kapag tayo po ay hindi lumalago at hindi nagpapalakas sa ating kaalaman sa Ebanghelyo at maging sa karunungan sa pamumuhay, maaari po tayong maging madaling tangayin. Maaari tayong maging madaling dala-dalahin o kaya dayain ng mga maling aral. Mga kapatid, ang iniiwang mensahe o aral at aplikasyon sa atin mula sa Ephesians chapter 4 verse 7 hanggang 14, una, lumago sa kaalaman sa salita ng Diyos at pananampalataya. Huwag po tayong manatiling spiritual child na madaling madaya at matangay ng mga maling katuruan. So magpatuloy tayo sa pag-aaral, magpatuloy tayo sa paglago sa kaalaman at relasyon kay Kristo sa araw-araw. Number 2, maging aktibong bahagi ng iglesia. Yung ating paglago, hindi lamang para sa sarili yan. Tingnan natin po yon na ito rin ay para sa ikatitibay ng buong katawan. So makilahok tayo sa
mga ministeryo, magpatuloy tayo sa paglilingkod. Number 3, maging maingat at maging mapanuri. Huwag tayong basta-basta at agad-agad maniniwala sa lahat ng mga napapakinggan nating payo o kaya mga turo. Suriin natin po yung bawat aral o kaya i-filter natin ng salita ng Diyos yung mga katuroang nababasa at napapakinggan natin. At iwasan po yung mga aral na mapanlin lang at hindi nakaayon sa Biblia. Number 4, sikaping maging katulad ni Kristo. Yung ultimate goal po natin, ganap na maturity. Ang pagiging Christ-like po sa ating isip, sa ating puso at gawa, yun po yung ultimate goal. Na habang lumalago tayo sa kaalaman, lumalago din tayo sa aplikasyon at nananatili sa ating puso at nakikita sa ating pamumuhay. So may ganap na maturity. At sa huli, ang lahat ng biyayang kaloob sa atin at sa ating paglago bilang Kristiyano, hindi yan para lang sa sariling kapakinabangan lamang, kundi po para sa kabuuang paglago at katatagan ng iglesia upang yung ebanghelyo ni Kristo maipahayag patungo sa iba, maingatan at maipamuhay sa ating buhay at sa ating paligid. Mga kapatid, sa pagtatapos po ng ating aralin ngayon, ano yung gagawin natin sa mga kaloob na tinanggap natin or ibinigay sa atin? Paalala po na hindi tayo tinipon ng Diyos para maging mga tagapanood lamang. Tinawag tayo para maging mga manggagawa sa Kanyang kaharian. So ano yung gagawin mo sa kaloob na ibinigay sa iyo? Ano yung gagawin natin sa mga kakayahan na meron tayo? Ano yung mga ministeryong pwede nating maging parte, maging kabahagi? So, upang maging mga manggagawa ng Kanyang kaharian. Na itinatag ni Kristo ang Kanyang iglesia bilang isang katawan kung saan po yung bawat isa merong mahalagang papel o bahagi na dapat gampanan. Huwag po nating sayangin yung biyayang kaloob sa atin ng Panginoon. Tuklasin mo ito at gamitin mo ito sa paglilingkod at lumago ka sa pagkakilala mo kay Kristo. Nang sa gayon po, tayo bilang isang iglesia, bilang isang kalipunan, lalo pang tumibay, manatiling nagkakaisa at may paglago, may maging ganap na kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. Magpatuloy po tayo sa pagpapakumbaba, makipag-isa at maglingkod ng may pagmamalasakit, ng may pag-ibig sa kapwa. Ano man pong maliit na hakbang ng paglilingkod at ng pangangasiwa ng katawan, meron po yang malaking epekto sa ikatitibay ng iglesia at sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang biyaya, kaloob, at pagtibay ng katawan ni Kristo. Hanggang dito po ang ating pag-aaral, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ay muling manalangin.